Tumungo naman tayo dun sa pagpunta sa pangako, lupang pangako. Tumuloy tayo doon sa istorya na yon. So, pangatlong pagtalakay sa God's faithfulness, kasi yung una, di ba? Yung una, nung time from paradise to Noah's Ark, God's faithfulness means tough love, na mahal na mahal niya si kanyang creation na si Adam at Eve. Pero ayaw niya na sila ay talagang tumira sa paradise na bilang mga kasalanan, ay pinaalis niya ito. At pangalawang faithfulness, yung God's faithfulness means mercy, na yung mercy niya na dahil ang mankind was evil, pero nakita niya righteous si Noah. So, at sa dahil nagkaroon ng pangako ang Panginoon na hindi niya i-destroy ang mankind through flood. So, pangatlo ngayon, so papunta na tayo sa Promised Land. God's faithfulness is beyond measure. Bakit? Ang hirap. Kasi, alam po na ang bawat isa na si Abraham was 75 years old when he received the promise. Sa mga Bible scholars, ito po ay around 2085 BC or before Christ. Sa Genesis 21 verse 5, sinabi na he was 100 years old when Isaac was born. That was around 2066 BC. And Sarah was 90. So, Abraham and Sarah waited 25 years for the fulfillment of God's promise na magkakaroon siya ng descendants. Patapos po nun, sa birth of Esau and Jacob, so after ng kay Isaac, si Esau and Jacob naman, 2006 before Christ. Jacob had sons, 1921 BC, and alam po natin na yung 12 sons nga ni Jacob is si Joseph, dahil ginamit po yung mga kapatid niya para siya mapunta sa Egypto, although masama yung motibo, but the bad motives was made for the goodness or for the benefits of the Israelites. So Joseph was in charge of Egypt during the 1886 BC. And dahil nga po after ng 7 years ng famine, yung kapatid ni Joseph pumunta sa Egypto noong 1875 BC. And Exodus began 1446 BC. Ito po yung mula Egypto, bumalik na po sa land of promise, which is Canaan or Israel ngayon. So makita po natin, no? So, receive the promise 2085 BC. At sa 1446 BC, nagpunta na po o bumalik na po ang descendants o yung mga anak ni Jacob, yung kanyang lahi at ang 12 tribes pabalik sa land of promise. So, entry to the promised land after 430 years. So, sa Exodus 12:40, now the length of time the Israelites, people live in Egypt, was 430 years. So, sa Galatians 3:17, the law introduced kasi nga po, di ba, kanino ba inintroduce ang law? Di ba, through Moses, doon sa Mount Sinai.
So the law introduced 430 years later does not set aside the covenant previously established by God and thus do away with the promise. May pangako siya na kailangan tuparin. So beyond measure, kahit ilang taon pa ang makalipas, basta nangako ang Panginoon, tutuparin. So, sa kabuuan po, umabot po ng 679 years when the covenant with Abraham and of the promised land was fulfilled. Grabe po, no? Wala na si Abraham, pero yung promise ng Panginoon, ano pa rin? Talagang nandun pa rin sa kanyang timeline. So, let's look into his ways of showing his faithfulness during this Exodus ng mga Israelita. Number 4, God's faithfulness protects us. So, alam po natin na after many years na pagkamatay ni Joseph, kasi hindi naman kilala si Joseph ng mga kings after him, na hindi alam nitong mga kings na to, na dahil kay Joseph, yung mga Ehipsyo ay na-save sa famine. So hindi nila na-appreciate. Sino ba yung Joseph na yan? Asang alam namin, siya ay hindi Ehipsyo. Siya ay isang Hebrew. So, pero dahil nga blessed ni Lord, dito mga Hebrew became so numerous in Egypt. And ayaw ng Pharaoh, nung gano'n, di ba? Baka maanuhan na sila, ma-overcome na sila ng power dahil dumadami na mga Israelita. So, ang iniisip niya, pag may inatake sila ng mga kaaway, yung mga Hebrew na to, makikipag-alyansa dito sa mga kaaway, and they will conquer Egypt. So, in order ni Pharaoh, dun sa Genesis 46, 8-21. He ordered that all newborn Hebrew boy must be killed by the midwives to keep them from growing up and becoming soldiers. So, pero may pangakong Panginoon di ba? May pangakong Panginoon. Kahit pa ilang taon yan, hindi mo mamimeasure. Kailang taon, basta nangako ang Panginoon, tutuparin. So, si Moses ay may dakilang tungkulin, gagawin during this whole promise. So, sa Exodus 2, 1-10, so Moses' mother decided to place him in a wicker basket in a strategic spot in the reeds that grew along the sides of the Nile River. So, yung mga, in the reeds, yung bulrushes, so nilagay niya doon, pata sa inanod na lang si Moses noong tubig, at habang ang kanyang kapatid na si Marian, ay maabang kung ano mangyari sa kanyang kapatid na si Moses. At alam po naman natin na si Moses ay na-save na hindi siya nakasama sa mapapatay dahil naawa ang prinsesa, no? Or anak ng Pharaoh, at pinaalagaan ito, at hindi niya alam na nag-alaga din ay ang nanay ni Moses. So, he's faithful. Pinotect niya si Moses. Kasi di ba, alam po naman natin na nalaman naman ng Pharaoh na ang dami pa rin nabubuhay ng mga lalaking Hebrew. Pero, ano sabi ng mga midwives? Kasi naman po, ang bilis mga anak ng mga Hebrew babae. Lumalabas agad bago kami dumating. Hindi pareho ng mga Ehiptyo na mga babae.
Ano naman ang ginawa ng Panginoon dito sa mga midwives na nag-save sa mga Israelita, Hebrong lalaki? Di ba binilis? The more they were blessed. Kasi may part. May pangako ang Panginoon. Kaya nakita natin na si Moses being part of the going to the promised land ay nabuhay at pinotektahan niya.